O ito, VP Sara Duterte mga kababayan, nagsorry na nakipagtambal kay PBBM. Nagsusorry po itong si VP Sara mga kababayan na siya daw po ay nakipagtambal kay PBBM. Pero kami ba? Hindi mo ba kami tinanong na nagsisisi rin kami na binoto ka namin? Di ba? Mga kababayan, ito po kasi yung pahayag ni Sara Duterte na sila daw po ay, siya daw po ay nagsisisi. Teka lang po, ma. Mhm. Unfortunately, I did not vet properly my running mate, ma'am. But you know, Ay, sabi niya, unfortunately, I did not bet my running mate. Mga kababayan, gaga ka pala eh. Alam, nakakaurat talaga to si Sara Duterte. Hindi raw niya na-bet or na-verify masyado yung kanyang running mate, which is none other than our President Bongbong Marcos Jr. Mga kababayan, unang-una, sino ba ang, sabi mo hindi mo na-bet? Samantalang, ikaw mismo ang nagsabi, mga kababayan, you are running. Okay? Tumatakbo po siya doon sa kanyang mga pinagkakautangan daw. Hindi ko alam kung ano yung pinagkakautangan or yung mga kababayan. Sabi kasi, 'di ba? Nung una, nagpa-survey si Duterte. Ngayon, itong si BBM ang nangunguna. May number 2, tapos number 3 si mga kababayan, number 2 ata si Isko, number 3 si Bongo, number 4 si Sara Duterte. Ngayon, sabi sa kanya, huwag ka nang tumuloy. Kasi matatalo ka lang. Kapag natalo ka, sigurado, hahabulin ka ng mga yan. Whether kung sino ang manalo, hahabulin ka nila at will make you accountable. So pag sinabing will make you accountable, mga kababayan, meron ka nang iniiwasan, meron ka na pong tinataguan at meron ka na pong ayaw mabuklat, 'di ba? Na isang pahina ng isang libro. So baka tawid, palagay ko, ito yung confidential funds. Noong siya po ay nasa Davao pa. Noong siya po ay mayor. At syempre, doon nga po sa kaso ng extrajudicial killing. Ang sabi sa kanya ni Villar, di ba siya po ang mismo nagsabi noon, hindi po ako ha. Sinabi ni Sara na ito daw si Manny Villar, yung mga Villar ang nag-advise sa kanya, ang gawin mo, huwag ka nang tumakbo. Humanap ka ng tao na pwede kang tumandem. 'Di ba? Para nang sa ganon ay maprotektahan ka ng taong ito. Which is, hindi niya naman pwedeng piliin si Leni dahil alam naman natin kung paano binastos, kung gaano pinahiya ni Duterte yung si Leni Robredo, 'di ba? Sa makatuwid mga kababayan, hindi naman siya pwedeng lumapit kay Bongo. Matigas nga ulo nito, ayaw niya kay Bongo, hindi siya pwedeng makipag-tandem doon. Hindi rin siya pwede kay Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao may tulog. Hindi rin pwede kay Isko. Dahil nagpa-survey nga sila. Ang ginawa niya, mga kababayan, para magkaroon ng saysay, tandem with someone na talagang winnable. Yun nga si Pangulong Bongbong Marcos. So sasabihin mo, sorry, nakipagtangbal ka kay PBBM, hindi mo na bet, gaga. I'm sure you have doubts about the Marcos already. But you know, ma'am, Senator Amy Marcos is a different individual altogether. And she was the one who was my friend, who is my friend, since 2012. BBM I met in 2015. Sorry, 20 before the 2020. Yes, ma'am. 2020. Nasabi niya na 2015 binabawi niya. Kasi may picture doon sa Ilocos mga kababayan, doon sa Marcos Mansion,
ay nagpunta doon si Bongo, nagpunta doon si Digong, na kung saan sila po yung talagang humihingi ng tulong ng mga Marcos. 'Di ba? Ay may pasabi-sabi pa nga yan mga kababayan nung 20 bago mag 2022 election. I love you PBBM. I love you PBBM. I love you Apo BBM. Ikaw talaga ang may karapatan, may karanasan, ikaw talaga ang karapat-dapat, hunghang. 'Di ba? Ayaw niya kasing masali 'yon, mga kababayan. Kahit nga yung usapin ng tawag dito, pati yung sa San Juanico Bridge dito, sa totoo lang tatanga-tanga tong hinayupak na to. Kaya naging tourism 'yon kasi, 'di ba? It holds the longest bridge in the Philippines since 1969. BBM I met in 2020 when they visited Davao City. So, yes. Makita nyo, nilalaktawan niya yung panahon na sila Duterte ang nanghingi ng tulong kay Aimee. 'Di ba? Ang kinukwento niya na lang, when the Marcoses visited, mga kababayan, Davao. Yun naman yung tatakbo na sila ng 2022. Pero to tell you honestly, kung ibabalikan nyo yung sinabi ko kanina, they are the one who seek, mga kababayan, PBBM para maging running mate nila. Kasi si BBM ay winnable, si Sara ay wickable. Diba? Loser. And as PRD said, you make your own history in this world, and I apologize for that decision, ma'am, to run with Bongbong Marcos. Kala mo naman mananalo without PBBM. Mga kababayan, Diyos ko. Alam nyo, unang-una, doon pa lang sa survey, di ba kaya hindi siya pinatakbo? Kasi talo siya doon. Oh. Ginamit nga lang din niya yung apelyido ng tatay niya, talo pa rin Bakit kanyo, mga kababayan? Di ba ayaw niyang gamitin yung apelyido ng asawa niya na Carpio kasi gusto niya yung name recall. So gusto niya gamitin pa rin yung apelyido ng tatay niya kasi madaling ang matandaan. Oh, ang problema mga kababayan, mga ka-GP Natics, mga traidor. Oh, although sila ay running mate ni PBBM. Oh, ito po totoo. Kapag nandoon na po sa ibang mga rally yan, hindi niya binabanggit si PBBM. Oh, iba po yung itinatandem sa kanya. Pero si PBBM, panay po ang banggit, panay ang promote, panay ang endorso sa kanya. Tanyo, ganyan kasama ang ugali ng mga yan. Asa man taga Sigihor din Pero JP, di ba na-inlove ka dati dyan? Ay, oo, kasi nababaitan ako dati dyan. Oo, totoo yun. Nababaitan ako dati kay Sara. Malapit lang sa lugar namin yung headquarters nila dati. Hindi pa, siguro, hindi nyo pa ako kilala dati na political vlogger, mga kababayan. Bagong-bago pa lang ako noon, galing ako sa content ng spiritual. Lagi po ako dun sa kanilang headquarters. Malapit lang kasi sa amin. Pero, nung nawala dahil sa caravan nila, na nawala yung bag ko, hindi ko alam kung paano nangyari, na nawala yung bag ko, nawala lahat ng IDs ko. Ayaw ko na. Balas. Hindi talaga mananalo to. Mga kababayan, kung alam nilang winnable sila, tandaan nyo po, sila mismo ay tatakbo, kakalabanin si PBBM. Pero dahil sa survey, inamin naman nila yan 'Di ba? Kahit si Panelo inamin yan na nagpa-survey talaga sila. At pang-apat si Sara Duterte. Mga kababayan, pang-5 pa nga ata Sunod siya kay Isko. So, ibig sabihin, bakit GP naging 32 million yung boto? Kasi nga sabi ko, traidor. 'Di ba? Merong mga DDS na ayaw po kay PBBM. Kaya sila po, yun yung sobra na hindi po binoto si PBBM. Pero lahat ng bumoto kay PBBM, binoto rin po si Sara Duterte kasi akala natin perfect match.
'Di ba? Ngayon lang tayo magkakaroon ng presidente at vice presidente na magkasundo. Ang problema mga kababayan, nung nalaman nila na hindi pala nila kayang hawakan sa liig ang presidente natin, ayun na, lumabas ang tunay na kulay. Paano ba naman? Oh, biruin nyo, presidente si PBBM. Ang gusto ninyo si Attorney Vic, ang humawak ng mga tao. Lahat manggagaling sa kanya, yung mga tao na appointee. Oh, tapos gusto nila Sara Duterte, lahat ng matataas na posisyon sa gobyerno kagaya po ng DND unang-una na yan, ay hindi po binigay ni PBBM sa kanila. Pero yun talagang hinihingi ng mga to. Nakikita nyo na kung i-analyze yung maigi, bakit gusto nilang hawakan ang Department of National Defense, mga kababayan. 'Di ba? Dahil pinaplano na nila talaga para sa akin na sarili kong analysis. Una pa lang, pinaplano na nila na pabagsakin si PBBM. Bakit, mga kababayan? Nanggaling din kay Sara Duterte nung sinabi niya po, Sugar Order number 1 pa lang. Meron na silang article of impeachment na naka-ready para kay PBBM. Oh, kanino bang problema yung Sugar Order number 1? Kay Vic, mga kababayan. 'Di ba? Oh, kasama pa nga din ata dyan si Aimee. Ay, hindi ko lang, Aimee ba? O dun siya sugar, sa ano siya, sa onions. Hindi ko naman masyadong matandaan. Pero sinabi din ni Sara na yun pa lang, meron na silang plano, meron na silang layout ng article of impeachment. Sa madaling sabi, mga kababayan, they trying to oust the president right away. 'Di ba? Pagkaupo pa lang, ganyang gahaman ng mga loko-loko. Oh. Even itong sila ito yung burug-burug yung mukha, sino ba 'yon? Si Badoy. Mga kababayan, 'di ba pinasok namin yung lunggan nila ni JDB dito sa Quezon City. Pumunta kami diyan, pumasok kami. Oh. Ang binabanggit nila, mga kababayan, may pangako raw si PBBM na continuity. Na kung saan po tatanggapin daw niya yung naiwan na kompromiso ni PRRD or ni RRD doon sa China. Yun po yung secret agreement na hindi naman kumbaga kinampihan or hindi naman po tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos. So sabi nila, wala pala to eh. Akala ko ba may continuity? Akala ko ba lahat ng policy ni Duterte ay susundin niya? Ba't biglang-bigla nagbago? Budol pala, sabi nilang ganun. Oh. Nung nakita nila na hindi nila kayang pasunurin, wala silang nakuhang magandang posisyon, mga kababayan. Biruin mo isipin mo, kung binigay yung DND kay Sara, tapos yung ibang posisyon, kila Guevara, nanggaling yan lahat kay Duterte. Sabi pa nga niya, huwag ka mag-alala bago ka umalis. May regalo ako sa'yo, yung mga gabinete ko na iniwan. Ilalagay yun sa mga posisyon, mga highest cabinet rank, mga kababayan. Oh, kung isipin mo yon, kung nalagyan lahat ng mga tao yun ni Digong, plus yung mga tao niya ngayon, na mga maliliit lamang, mga kababayan, siguro, natapos na. Wala na ngayon, di na nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Binoto ko rin yan si Sara, akala ko mabait yan at natuwa ako sa tandem nila. Agila Tigre yung pala, ang agilang mananangay ng pera ng taong bayan. Ako, so totoo lang. Diba? Kami, walang bayad, mga kababayan. Hindi pa uso. Kaya nga sabi ko, nung panahon na yon, natatandaan ko pa, ang motor ko kakarag-karag. Diba? Suzuki Raider 115. Punta kami sa probinsya. Kahit anong probinsya, gaas ko, mga kababayan. Tapos mayroon lang ilan na tumutulong na nagbibigay kasi hindi kumikita yung channel ko. Laging nadidemonetize. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, kung saan-saan. Yung mga kasama namin, di kotse. Kami laging basa sa ulan. Tapos, dahil di kotse sila, lagi kami naiiwan.
O, laging masakit ang ulo namin. Ako, laging masakit ang ulo. Pag pupunta kami sa mga lugar, kagaya po dun sa baluarte ni Chabit, sa Ilocos Sur, no, nakapakainit dyan. Dun sa may mga sand. Oh, tapos napunta pa kami sa Benguet, kung saan-saan. Diyan sa Albay, sa Camarines Norte, Camarines Sur. Oh, kung saan-saan kami napunta nung panahon na yon para lang sila po, mga ka-GP Natics, ay talagang i-endorso o sila po ay talagang ikampanya. 'Di ba? Grabe yung sakripisyo namin diyan. Eh lalo na ako, hindi kumikita yung channel ko. Nung panahon na yon, nakikiamot lang ako sa pera ng may pera para lang makakain. Kapalan na lang ng muka. Mabuti ka mo, may nagtiwala. 'Di ba? Mabuti na lang kamo, mga kababayan, kahit papano, nadala ko po yung galing ko sa call center. Uy, yabang mo naman, magaling ka talaga. Hindi, syempre, yun lang may pagmamalaki ko eh. Yun ang nagamit ko, kaya ako nakakapag-vlog dito. Sabi nga namin, ang tinuturo ko nung kami po ni JDB ay nagtuturo sa kapwa namin mga call center aspirant. Pag kayo ay gusto nyong pumasok sa call center, kailangan 3 bagay ang pangahawakan nyo. Kapal na muka, tibay ng sikmura, mga kababayan, English lang, pera-pera na ang labanan. 'Di ba? Ganun talaga. Oh, inadapt ko 'yun, ginamit ko dito. Kapal na mukha, nandito ako sa harap ninyo. Mahirap po ang magsalita. Mga kababayan, ang nakikita nyo po dito. Oh, nakikita nyo rito na walang script, nagsasalita. Mahirap po 'yun. Lalo na kung wala kang nunot, sabi nila sa Ilocano. Wala po kaming script dito. Okay pa nga sa call center, kahit papaano may verbatim eh. 'Di ba? May binibigay sa inyo kahit papaano na, ito, kailangan na you can tawag dito, you can talk around the bush or you can speak, you can mga kababayan, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na. Oh. Sabi ni Eden Gonzales, continuity, alin ang nasimulan ni Duterte? Yung sinasabi nilang continuity, yung magpasakop sa China. Na kailangan, i-remember daw natin, o kailangan daw, tawag dito mga kababayan, i-recognize yung sunduan nila, na yung kanilang agreement, na tayo po ay sasakupin na ata o gawing probinsya ng China, o kaya naman mga kababayan, ay parang tingin ko ay dapat maging aso tayo ng China. Grabe. Yabang. I apologize for that decision. Kami nga ang nagsisi na nakaupo ka. Naging busy. Busy presidente, mga kababayan. Tapos ang lakas maghanap ng mga pagkukulang, pagkakamali ng presidente. Kung siya naman ang hanapan mo, hindi nga nagsasalita. Hinahanapan mo ng accountability, ayaw sumagot. Tapos nagsisisi. Ikaw ang tunay na walang ambag. Ang ambag mo lang, sirain, mga kababayan, ang kapwa natin Pilipino at pag-away-awayin, yun ang totoo. Diba? So, ayan mga kababayan, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Maraming salamat at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na pagkakataon. Marami pa yan, pero hindi ako mangangako na mamaya. Bye guys! See ya! Thank you so much. I love you all. Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Sa silong ng araw, lupang mahalaga, tugong magiting, sa'yo'y alay na. Sa bawat pagsikap, sa bawat hakbang, ang dangal ng bayan, tayo ay manindigan.
mabubuwag Kasaysayan natin, di mabubura na sinungaling at huwag Fake news, dapat nating labanan Buksan ang isipan, huwag magpabihag